Diplomat Hotel. Isa sa mga sikat na lugar sa Baguio City ang Diplomat Hotel dahil sa mga mapanindig balahibong kwento tungkol sa mga ligaw na kaluluwa na madalas magpakita sa mga bumibisita doon. Na-feature na rin ito sa iba't ibang mga malalaking documentary program gaya ng KMJS at naging isa sa mga favorite hunting places ng mga ghost hunters mula sa loob at labas ng bansa. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento nito? Bakit nga ba ito naging tirahan ng mga di umano'y ligaw na kaluluwa at iba pang mga unseen creatures? Kung gusto mong malaman ka-watchers, this is for you. Pero kung bago ka lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na mga videos. Ang Diplomat Hotel ay isa na ngayong abandonadong gusali. Orihinal na itinayo mula 1913 hanggang 1915 ng mga Dominican priest. Ang nag-design nito ay si Father Roque Ruano na isang civil engineer upang gawing isang monasteryo at bahay bakasyonan ng mga pari na tinawag na Dominican Hill. Ginawa itong eskwelahan na tinawag na Colegio de Santissimo upang makaiwas sa buwis. Ngunit dahil sa kakaunting bilang ng mga mag-aaral ay nagsara ito matapos ang 2 taon. Ngunit patuloy na pinamamalaanan ng mga paring Dominico hanggang sa panahon ng Filipino-American War. Maganda ang naging alaala ng mga nakatira doon, ngunit ang hindi nila alam ay doon din pala mangyayari ang pinakamasaklap na kapalaran ng kanilang buhay. Sa panahon ng World War II ay sinakop ito ng mga Hapones at ginawa nilang tanggapan. Sinasabing na ang mga Hapon ay ginawa itong pugad ng karahasan at karumal-dumal na mga aktibidad gaya ng panggagahasa sa mga kababaihan, torturing at pagpugot sa ulo ng mga pari at madre na siya ring pinaniniwala ang dahilan kung bakit madalas makakita ang mga dumadayo doon ng mga kaluluwang walang ulo sa loob ng nasabing hotel. Ang fountain area nito ang nagsilbing lugar kung saan walang awang pinatay ang mga bata at sanggol. Tila ba naging home of democide ang buong lugar ng Diplomat Hotel at ayon pa sa mga kwento ay napuno ng dugo ng mga musmos ang fountain area na siya ring maaaring dahilan kung bakit madalas makarinig ang mga empleyado at bisita ng mga kakaibang tunog at pag-iyak na nagmula sa mga sanggol at mga bata. Pinaulanan ito ng bomba ng puwersa ng Amerikano noong 1947 at sinasabi na marami sa mga sundalong Hapon ay nag-commit ng harakiri o ang pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanilang sarili. At ang pangbobomba rito ay naging sanhi rin ng pagkaguho ng iba't ibang parte ng gusali. Sa kabutihang palad ay naisaayos naman ito. Pagsapit ng 1973 ay binili ito ng Diplomat Hotel Incorporated sa ilalim ng pamamahala ng negosyanteng si Antonio Agapito Agpayaw, isang faith healer at psychic surgeon. Opisyal itong tinawag na Diplomat Hotel na merong 33 bedrooms. Simula noon ay dinayo ito ng mga tao, hindi lang lokal kundi maging mga banyaga upang magpagamot kay Antonio Agpayaw habang naninirahan dito. Isang malagim na insidente ang nangyari sa nasabing hotel. Isang gabi, nagkaroon ng isang malaking sunog at dahil nga karamihan sa naninirahan dito ay may sakit, sila ay natrap at nasunog ng buhay. At meron pa nga ditong isang nurse na babae ang tumalon at nagpakamatay sa mataas na bahagi ng gusali kung saan nakatayo ang krus. 1987 nang inatake sa loob ng Diplomat Hotel si Antonio Agpayaw at dinala sa ospital kung saan siya namatay. Simula noon ay itinigil na ang operasyon ng hotel. Ito ay pinasara sa publiko at tuluyan nang inabandona. Ang pagsara nito sa publiko ay hindi naging hudyat upang maging tahimik na ang iniwang lugar, kundi naging simula pa ito ng mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari.
Sinasabi ng mga caretaker at ang mga nakatira malapit dito na madalas daw silang makarinig ng ingay gaya ng pagbagsak ng pinto, bintana, paghuhugas ng pinggan at sumisigaw na tao, ingay mula sa second floor. At dahil nga abandonado na, ay kinuha itong pag-aari ng gobyerno noong 2005 at naging asset ng Presidential Management Staff. Muli itong binuksan sa publiko at opisyal ng tinawag na Baguio City Heritage Hill and Nature Park. Tuluyan na nga itong naging heritage site na accredited ng UNESCO. Sa pagbubukas sa publiko ay naging isa ito sa mga favorite vacation spot sa Baguio. Naging spot ng mga photography, wedding reception, at syempre, hindi mawawala dyan ang mga documentaries at paranormal investigation at iba pa. Sa hindi mabilang na pagbisita dito, ay hindi na rin mabilang ang mga di umano'y ghost sightings. Maraming mga article online na mababasa ang nagsabi na sa pagpunta nila rito ay nakakita sila ng mga pugot na ulo, multo at iba pang mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ang iba pa nga ay nakuwanan ng pictures at videos. Kaya kung ang isa ay ghost believers, ay masasabing haunted nga talaga ang lugar na ito. Ngunit sa mga non-ghost believers naman ay maaaring hindi at isa lamang itong makasaysayang lugar na may madilim na nakaraan. Ikaw, kakayanin mo bang bumisita dito? Gusto mo bang maka-experience at subukan ng inyong tapang? Do you dare to challenge yourself? Siguro nga ay panahon na upang bisitahin natin ang Diplomat Hotel.